Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyong mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Feebox inaabisuhan ng publiko na maging alisto sa banta ng lindol. Higit 470 katao arestado sa ilalim ng nationwide gun ban. SRA ilalaan ng lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. PCG pinagkalooban ng 250 milyong halaga ng gusali mula sa Estados Unidos. Coastal cleanup at mangrove tree planting sa Malabon City isinagawa ng ilang ahensya. Mga koponan sa Paris 2024 at qualifying tournaments kasado na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasunod ng pagyanig ng isang 6.8 magnitude na lindol sa Morocco na kumitil sa higit 2,000 katao, nagbigay paalala ang Feebox sa publiko na maging alisto sa lindol. Partikular ang paghahanda ng emergency bag at pagkain na posible pang makonsumo ng hindi bababa sa 3 araw. Anila nakahanda rin ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga komunidad laban sa posibleng maganap na lindol. Balitang pangkalusugan ayon sa DOH, mula ika-4 hanggang ika-10 ng Setyembre, higit 800 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 128, mas mataas na 15% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-28 ng Agosto hanggang ika-3 ng Setyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 14 na pumanaw kung saan ang 11 ay naganap mula ika-28 ng Agosto hanggang ika-10 ng Setyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalakanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Samantala, nasa 474 na katao na ang naaresto sa paglabag sa ipinatupad na gun ban alinsunod sa nalalapit na BSKE ngayong Oktubre. Kakibat nito ang pagkakakumpiska sa 286 na baril. Matatandaang nauna nang nagbabala ang PNP ukol dito na naglalayo na matiyak ang mapayapang pagraos sa BSKE, gayon din ang pagtiyak na mahihiwalay ang mga opisyales ng PNP sa partisan politics. Sa ibang balita, para maisulong ang paggamit ng greenhouse sa bansa, kamakailang nakipag-ugnayan ang DA sa pamahalaan ng South Korea. Alamin yan mula kay Jade Buhoy. Sa pamumuno ni Department of Agriculture o DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, nakipag-ugnayan ng pamahalaan ng South Korea sa ilalim ng Korean Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fishery para talakayin ang mga karagdagang plano para sa Smart Greenhouse Project. Ukol sa pahayag ng pamahalaan ng South Korea na simulan na ng kanilang ahensya at ng DA ang pagbisita sa mga smart greenhouse sites at regional field offices ng Western Visayas at Northern Mindanao. Bukod pa riyan, natapos na rin ang huling obserbasyon sa Development of Sustainability Plan ng nasabing proyekto. Dahil rito, nagpahayag ang pamahalaan ng South Korea na patuloy na susuporta sa mga proyektong kakailanganin ng agriculture sector sa bansa sa pamamagitan ng Republic of Korea's Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. Nangako rin itong magtatayo ng 11 smart greenhouses sa Bukidnon at 10 sa Iloilo para isulong ang makabagong teknolohiya na makapagpapabilis ng pagtubo ng ani at masaganang bunga. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Inanunsyo ng DOLE ang 5 natatanging trabaho mula sa Peso Employment Information System at PhilJob.net. Ayon sa ahensya, ang PhilJob.net ay inilunsad bilang isang job matching portal para ma-access ng mga aplikante ang kanilang ninanais na trabaho. Base sa anunsyo, ang mga trabaho ay call center agent, customer service assistant, executive assistant, production worker at production machine operator. Hinihikayat naman ng DOLE ang mga nagnanais mag-apply na tumungo lamang sa mga website na nakasaad. Sa kakulangan ng plastic cards, inanunsyo ipinag-utos na ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang pagpapalawig sa bisa ng driver's license. Narito ang buong balita. Naglabas na ng direktiba si Land Transportation Office o LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ukol sa pagpapalawig ng bisa ng driver's license. Ito ipinag-utos niya sa mga regional directors at heads ng district offices kung saan nakasaad sa memorandum na ang mga lisensyang nag-expire noong ika-3 ng Abril, taong kasalukuyan ay mayroon pa ring bisa hanggang sa susunod na taon hanggang sa magkaroon na ng sapat na plastic cards. Inilinaw din ni Mendoza na ang mga generated driver's license ay mayroong dapat tatak o nakalagay na valid as temporary driver's license until plastic card is released. Kasalukuyan namang sinosolusyonan na ng Department of Transportation at LTO ang kakulangan sa plastic cards na naging dahilan sa pagkaudlot ng pamamahagi ng driver's license. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na gumagalaw ang isang low pressure area o LPA na namataan na sa silangang-hilagang-silangan ng Basco, Batanes, habang patuloy naman na magpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng trough ng LPA sa Batanes at Cagayan. Gayon din sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Samar ngunit dulot naman ng habagat. Samantala mararanasan pa rin ang bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM tututukan ng pagpapaunlad ng teknolohiya para sa suliranin sa bigas sa bansa. BI inaresto ang dayuhang Chinese dahil sa mga pekeng dokumentong dala sa NAIA. SRA ilalaan ang lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagnanais nito na magtulungan ang Intellectual Property Office of the Philippines at World Intellectual Property Organization sa paggawa ng mga programa na siyang magpapaunlad ng intellectual property sa bansa. Ayon sa Pangulo, layon ng gobyerno na pausbungin ang panibagong yugto ng imbensyon at inobasyon sa Pilipinas o sa kanyang termino ay Philippinovation na siyang makatutulong upang maghanap ng mga modernong paraan sa mga kasalukuyang problema ng bansa. Kaugnay nito, inilunsad na din ng Pangulo ang National Innovation Agenda and Strategy Document 2023 to 2032 na siyang magsusulong sa kasalukuyang pwesto ng Global Innovation Index Ranking na ika-55 pwesto.
Samantala, upang maging stable ang supply ng mga murang bigas, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa launching ng 2023 Mariano Marcos State University, Philippine Rice Research Institute Rice PADI-ART na mas paiigtingin nito ang pagpapaunlad ng teknolohiya sa bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang hakbang ng DA ay ang pagtuklas ng mga makabuluhang teknolohiya na siyang makatutulong sa pagpapataas ng supply ng bigas sa bansa upang ma-stabilize ang presyo nito. Aminado din ng Pangulo na marami pang kailangang baguhin at pag-aralan, ngunit titiyakin ng gobyerno na ang hakbang na ito ay magbebenepisyo, lalo na sa mga magsasaka. Samantala sa pagbibigay halaga ng senador na si Robin Padilla sa kagawian at kultura ng mga tradisyon at relihiyon, isinusulong niya ang pagkakaroon ng natatanging araw para sa pambansang kasuotan nito. Narito ang buong detalye. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang panukala ukol sa pambansang kasuotan ng relihiyon at tradisyonal bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasaysayan. Naglabas ng pahayag si Senator Robin Padilla ukol sa Senate Bill No. 2406 o National Day for Awareness of Religious and Traditional Garments and Attire para sa ika-1 ng Marso na layuning bigyang halaga ang kasuotan ng mga katutubo at pangrelihiyon. Ayon kay Padilla, ang pagtukoy ng isang araw para kilalanin ang mga tradisyonal at relihiyosong kasuotan ay hakbang para ipreserba ang pambansang pagkakakilanlan at kultura ng mahigit 100 na grupo ng indigenous people na binubuo ng 14 hanggang 17 milyong Pilipino. Nilinaw din ni Padilla na magkaiba ang kultural at tradisyonal na kasaysayan. Pag sinabi nating Pilipiniana sa tradisyonal, magkaiba yun. Huwag po natin pagdikitin yon, sapagkat yung Filipiniana, yun ay hinaluan na ng kultura ng Espanyol. Tandaan po natin yon. Kailangan maging malinaw po tayo. Kapag sinabi nating indigenous, hindi po yun na haluan. Ito po talagang magko-concentrate tayo sa indigenous costumes. Inirerekomenda naman ni National Historical Commission of the Philippines Director Alvin Alcid na kung maaari ay sa buwan ng Mayo ito ipagdiwang sapagkat ang buwan ng Mayo ay idineklara bilang National Heritage Month. Nais naman ni National Commission on Muslim Filipinos Commissioner Yusuf Mando na magkaroon ng mahigpit na regulasyon hinggil sa wastong paggamit ng kasuotan upang maiwasan ang pang-aabuso sa kultura ng mga katutubo at relihiyon na siyang ginagamit kung minsan sa karahasan. Nagbigay suporta naman si Commission on Human Rights Commissioner Attorney Faida Dumarpa kung saan isinusulong nito ang inklusibong lipunan para sa lahat. The identity of the Filipino, the identity of the Philippines is not singular, rather it's singular in a way, but it's taken all together, the multi-races, the multi-sectors that we are. Iminungkahi naman ni Dr. Potre Diramtan Diampuan na palaguin ang nilalaman ng mga textbook sa antas ng basic education upang maging maalam sila sa katotohanan na magkaiba man ang itsura at paniniwala ng mga Pilipino, sila ay iisa. Dagdag pa niya na nararapat magkaroon ng Heritage Week upang mas mapanatili at maipagmalaki ang yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Gumawa ng hakbang ang SRA hinggil sa pagtatakda sa alokasyon ng produksyon ng mga asukal sa bansa. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Ito ay alinsunod sa inaasahang pagbaba mula sa 10 hanggang 15% ng kabuuang produksyon ng raw sugar sa anihan ngayong taon o diyok ng banta ng El Niño phenomenon sa bansa. Kaugnay nito ay ang layuning matiyak ang pagkakaroon ng sapat na supply ng asukal sa bansa at mapanatiling stable ang presyo nito sa merkado. Nakasaad sa inilabas na Sugar Order No. 1 na ilalaan ang lahat ng produksyon ng asukal ngayong crop year 2023 to 2024 para sa domestic consumption.
Nakasaad din dito ang pag-atas sa mga milk companies na i-classify bilang B o domestic market sugar ang kabuuan ng sugar production mula sa unang araw ng Setyembre ngayong taon hanggang sa katapusan ng Agosto sa susunod na taon. Ito ay pinirmahan ni na SRA Administrator Pablo Azcona at Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Batay sa pagtataya ng SRA, nasa higit kumulang na 2 milyong metric tons ang domestic raw sugar production para sa 2023 to 2024 crop year. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, ipinagkaloob ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 250 milyong pisong halaga ng gusali sa PCG sa Balagtas, Bulacan. Alamin ang buong balita mula kay Francis Riodique. Pinasinayaan nitong ika-11 ng Setyembre sa pangunguna ni United States Ambassador Mary Kay Carlson kasama si Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration Vice Admiral Ronnie Hill Gavan ang 2 palapag na gusali para sa Specialized Education and Technical Building ng PCG. Ang 3,900 square meters na gusaling ito ay magagamit upang hubugin at mapabuti ang mga kakayahan at kapabilidad ng mga Coast Guard personnel, partikular ang mga estudyante ng Fleet Education Training Development Doctrine Institute o FETDDI. Ayon kay Vice Admiral Gavan, ang nasabing gusali ay magsisilbing instrumento para mas pagtibayin ang mandato ng PCG. Binigyang diin naman ni Ambassador Carlson na magiging tanda ito ng makabuluhang pagsulong ng PCG upang magampanan nito ang kanilang mga tungkulin pati na ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang inisyatibong ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs o YNL, the United States Department of Defense o DOD, the Joint United States Military Assistance Group o JUSMAG at ng US Coast Guard. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lamang ay tumulong ang PCG sa pagsamsam ng 600 drum o humigit kumulang 70,000 litro ng umano'y smuggled na diesel fuel sakay ng ML Shahuni 2 sa Varadero Port sa Kawit, Zamboanga City. Kasama ang BOC at PIDEA, ang Coast Guard District Southwestern Mindanao ay nagsagawa ng seaborne patrol, paneling, inventory at crew profiling para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at tamang disposisyon. Samantala, arestado ang isang babaeng Chinese national sa NAIA Terminal 1 dahil sa pagpresenta nito ng mga pekeng dokumento. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Sa lungsod ng Pasay, partikular sa pandaigdigang paliparan ng Ninoy Aquino Terminal 1, inaresto ang isang babaeng Chinese matapos nitong magpakita ng pekeng dokumento upang makalipad papuntang Guangzhou, China. Base sa report ng Bureau of Immigration Border Control and Intelligence Unit, ang babae kinilala bilang si Shi Chun Liao, edad 31 gulang. Ang nasabing pag-aresto ay naganap matapos ang inspeksyon dahil namataang walang tatak ng Philippine Arrival Stamp ang kanyang passport. Bukod pa riyan, wala rin itong maipakitang Philippine Visa o Visa Extension. Napagtanto din ng BI system na wala itong record ng pagdating sa Pilipinas na salungat sa sinabing pagdating ni Shi Chun noong ika-15 ng Hunyo. Pati na rin ang mga kinatawan ng paliparan ay tumistigo na ang nasabing flight noong Hunyo ay wala sa record. Agad naman isinumite sa BI Forensic Document Laboratory ang nasabing dokumento para sa bukod pang investigasyon. Sa kasalukuyan, arestado si Shi Chun sa paglabag sa Philippine Immigration Act at nasa kustodiya ng BI Warden Facility sa Bikutan para sa nalalabing resolusyon ng pagpapatalsik nito sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Bagong single ni Juan Carlos Labajo na tampok si Paulo Benjamin ng Ben & Ben inilabas na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Magandang balita para sa mga Taguigueños dahil inilunsad na ang mobile diagnostics van ng Taguig para sa libreng diagnostic testing. Tumungo lamang sa kanilang barangay para magpakonsulta dahil layo nitong masiguro na makakakuha ng libreng serbisyo ang mga residente na malayo sa health centers o ospital. Kabilang dito ang libreng chest x-ray, lab test, ECG, ultrasound, check-up, medisina, dental at nutrition demo. Alinsunod sa International Coastal Cleanup Day, nagsagawa ng cleanup drive at pagtatanim ng mga bakawan sa coastal area ng lungsod sa pagtutulungan ng ilang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng Malabon. Alamin ang buong storya mula kay Princess Castro. Nagtulong-tulong kaninang umaga ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Malabon, mga estudyante ng City of Malabon University at ilang mga ahensya ng gobyerno para sa International Coastal Cleanup at Mangrove Tree Planting sa Megadike Barangay Dampalit M. Shoson Road, Malabon City. Ang mga ahensya na lumahok ay ang mga kinatawan mula sa Department of Environment and National Resources, Metropolitan Manila Development Authority, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection. Nasa 300 bakawan o mangrove ang itinanim ngayong araw sa Megadike na sakop ng Batasan River. Ito ay upang makatulong na mapigilan ang pagbaha sa lungsod. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Malabon Vice Mayor Ninong de la Cruz. Ayon kay Sandoval, ito ay handog din ng lokal na pamahalaan ng lungsod para sa kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bukas, 13 ng Setyembre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang larong pampalakasan matapos ang naging mainit na labanan ng mga koponan sa nagdaang FIBA World Cup 2023 na ginanap sa Pilipinas, Japan at Indonesia, kasado na ang mga lalaro para sa Paris Olympics 2024 at qualifying tournaments nito sa susunod na taon. Bagamat bigong makakuha ng direktang tiket ang Gilas Pilipinas sa Paris, nakakuha naman ng pagkakataon ng pambansang koponan na makapasok sa qualifying match ng kompetisyon kasama ang iba pang 18 qualified na bansa. Ang 8 teams na selyado na sa Olympics ay ang bansang Canada, Team USA, Germany, Japan, Australia, South Sudan, Serbia at ang host country na France. Ang Paris Olympics ay nakatakdang ganapin sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto sa susunod na taon. Heads Up OPM Lovers, ang pinakabagong single ni Juan Carlos Labajo entitled Tapusin na Natin To, na nagtatampok kay Paulo Benjamin ng folk band na Ben and Ben, ay inilabas na sa iba't ibang music streaming platforms. Available din ang official lyric video na nasabing kanta sa YouTube channel ng singer. Samantala, ibinahagi rin ni Juan Carlos sa isang Instagram post ang kanyang kagalakan na makatrabaho ang mga tao sa likod ng kantang ito. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Feebox inaabisuhan ng publiko na maging alisto sa banta ng lindol. Higit 470 katao arestado sa ilalim ng nationwide gun ban. SRA ilalaan ng lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. PCG pinagkalooban ng 250 milyong halaga ng gusali mula sa Estados Unidos. Coastal cleanup at mangrove tree planting sa Malabon City isinagawa ng ilang ahensya. Mga koponan sa Paris 2024 at qualifying tournaments kasado na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang
News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Dani Zalupez at ito ang News Force.